Kabanata 8. Ex ni Leandro. Tahimik ang San Felipe sa gabing iyon. Ang mga bituin nga ay tila kumikindat sa kalangitan at ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Sa gitna nga ng bukid, sa may tabi ng kubo ay nakatayo si Leandro na pinagmamasdan ang mga tanim na halos abot baywang na ang taas. Hindi ko akalain, mahina niyang sabi, na ganito pala kasaya ang simpleng buhay. Lumapit naman si Maya na may dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Akala ko ba, sanay ka sa mga magarang party sa Maynila. Ngayon tahimik lang, pero mukhang mas kontento ka. Ngumiti si Leandro. Masarap pala yung wala kang iniisip, kundi kung uulan ba bukas o hindi. Dati, puro meetings, puro reports. Ngayon, puro lupa at pawis, pero may saysay sa pakiramdam ko. Tingnan mo nga naman, biro ni Maya. Ang anak ng CEO, ngayon ay nagsasaka. Hindi ko rin inakalang matututunan ko to. Sagot ni Leandro na humigop ng salabat. Kasunod noon ay ang pagdaloy ng mainit na may anghang sa kanyang lalamunan. Kailangan ko lang talagang maranasang maging isa sa kanila para maintindihan kung ano ang tunay na halaga ng lupa. Tumahimik silang dalawa na parehong nakatanaw sa bukid. Ngunit sa kabila ng payapang gabi, hindi rin mawawala ang mga bagyong paparating. Hindi mula sa langit, kundi mula sa lungsod kung saan namuhay si Leandro. Kinabukasan, habang abala si Leandro sa pagtatala ng harvest report, ay biglang dumating si Tio Ben, isa sa matatandang magsasaka. "Sir Leandro," sabi niya na medyo hingal, "may mga tao raw na nagtatanong dito sa baryo. Nakasuot sila ng magara. Mga taga Maynila raw, parang mga ahente sabi nila." "Ahente?" tanong ni Leandro na napakunot ang noo. "Anong klaseng ahente?" "Hindi ko po alam pero may sinasabi silang may problema raw sa papeles ng lupa. Na hindi raw talaga sa inyo ang titulo." Napatigil si Leandro. "Imposible yun. Maayos ang papeles niyan. Nakapangalan kay Papa noon pa." Kinagabihan, dumating ang isang itim na sasakyan sa labas ng barangay hall sa San Felipe. Mula rito ay bumaba si Mr. Valdez, ang parehong tao na minsang nag-inspeksyon dito. Kasama niya rin ang 2 lalaking formal lang suot na may malamig na tingin sa paligid. "Mr. De La Vega," bati ni Valdez. "Magandang gabi. Anong kailangan ninyo rito?" tanong ni Leandro na malamig din ang tono. "Ito ang kopya ng bagong legal notice mula sa board ng De La Vega Holdings," wika ni Mr. Valdez sabay abot ng sobre. "May nagsampa ng reklamo na may anomalya sa titulo ng lupang ito. Kung mapapatunayan, mapupunta ito sa bagong kumpanyang bumili ng karapatan dito, ang Altura Land Development Corp." Napakunot ang noo ni Leandro. "Altura Land? Hindi ba sila yung kumpanyang tinanggihan natin noon? Yung gustong gumawa ng private resort?" "Eksakto," sagot ni Valdez na bahagyang napangiti. Mukhang hindi sila sumuko. Binuksan ni Leandro ang sobre. Nakasaad nga roon ng peke para sa kanya, ngunit formal na dokumento na nagsasabing may utang pa raw ang lupaing ito mula dekada 90. At dahil dito, maaari itong kumpiskahin ng gobyerno at ibenta sa isang private entity. Hindi ito totoo. Mariing sabi ni Leandro. Malinis ang record nito. "Kung ganoon," sabi ni Valdez, "kailangang mapatunayan mo ito." Pagkatapos noon ay umalis na ang tatlo. Iniwanan nila si Leandro na muling nababalot ng kaba at pagseryoso tungkol sa bagay na iyon. Kinabukasan, dumating si Maya sa opisina ng binata. Nakita niya si Leandro na tahimik na nakatitig sa mga papel na kapit nito. "Leandro, may narinig akong balita, totoo ba?" Tumango si Leandro. Hindi na rin naman siya magugulat na malalaman ito ng dalaga dahil usap-usapan ito. "Oo, may mga dokumentong hawak sila na sa tingin ko ay peke. Sinusubukan nilang ipabawi ang lupa sa pamamagitan ng legal loophole." "Sigurado akong gawa-gawa yun," sabi ni Maya na halatang hindi natuwa. "Pero bakit nila ginagawa to?" "Dahil gusto nila tong lupa. Nakikita nila ngayon kung gaano kalaki ang potensyal nito. At dahil kumikita na tayo, gusto nilang maagaw bago pa tuluyang lumago." Napabagsak ng palad si Leandro sa mesa. "At hindi ko hahayaang mangyari to. Hindi na uli mawawala sa inyo ang lupang ito." Sa mga sumunod na araw, nagsimula na nga ang labanan ng mga dokumento at titulo. Lumuwas si Leandro sa Maynila para harapin ang legal team ng kumpanya at ng kumpanyang bibili sa lupa. Kasama nga niya si Maya kahit ayaw niya sanang isama. "Hindi ako maghihintay lang habang nilulubog nila yung pinaghirapan natin," sabi ni Maya.
Kung lalaban ka, lalaban din ako. Pagdating nila sa opisina ng De La Vega Holdings, sinalubong sila ng mga abogado. Ngunit sa gitna ng diskusyon, may isang mukha na hindi inaasahang makita si Leandro. Ang kanyang dating kasintahan, si Clara Sarmiento na ngayon ay legal counsel ng Altura Land. Makikita ngang nakapula ito at matikas ang kilay ng pagmasdan ang dumating na lalaki. Clara, mahina niyang wika na halos hindi makapaniwalang makikita ito. Ngumiti ito ng malamig. Matagal na tayong hindi nagkita, Leandro. Mukhang magkalaban na tayo ngayon. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Leandro. Hindi mo ba alam kung sino ang tinatamaan ng proyekto nyo? Alam ko, sagot ni Clara. Pero trabaho lang to. Besides, hindi ko nakakalimutan kung paano mo ako iniwan noon para sa isang buhay na hindi mo naman tinapos. Natahimik si Leandro. Si Maya naman ay tahimik lang sa gilid at nakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib nang pagmasdan ang malapit na pag-uusap ng dalawa. Pag alis nila sa opisina, tahimik nga lang si Maya. Habang nagmamaneho sila pabalik ay napansin ni Leandro ang layo ng tingin nito. Nasabi na nga niya sa dalaga kung sino ang babaeng nakapula kanina. Hindi ko alam na may ganun kang past, sabi ni Maya na malamig ang tono. Matagal na yon, sagot naman ni Leandro. Nagkahiwalay kami bago ako pumunta rito. Pero siya yung humahabol sa lupa natin ngayon at mukhang may dahilan siya para gawin ito. Maya, tinig ni Leandro na may bahagyang pakiusap. Wala na kami ni Clara. Tapos na ang relasyon namin. Tumahimik sandali si Maya, ngunit sa loob niya may kumislot na hindi niya may paliwanag. Selos? Galit? O takot na baka muli siyang lokohin ni Leandro. Nasa pagkakataong ito ay hindi na sa tunay nitong pangalan at katauhan. Pagbalik nila sa San Felipe ay tila may nagbago. May mga taong tila natatakot dahil may mga kumakalat na chismis na baka bawiin ng gobyerno ang lupang ito. Sir Leandro, sabi ng isang magsasaka, totoo raw ba na ibebenta ulito? May nagsasabing mangyayari raw ito. Napahinga naman ng malalim si Leandro. Walang katotohanan yon. Lalabanan natin to hanggang dulo. Hindi nila pwedeng agawin ang pinaghirapan natin. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Sa gabing iyon, dumalaw nga si Maya sa bahay niya. Hindi pa rin sila nagkakausap ng maayos matapos ang tensyon sa Maynila. Pasensya na kung malamig ako kanina, sabi ni Maya na nakatungo. Nagulat lang ako sa mga nangyari. Wala kang dapat ipag-sorry, sagot ni Leandro. May karapatan kang magtanong, pero sana maniwala ka. Hindi ako babalik sa dating ako. Hindi na ako yung taong tumatakbo sa problema. Tumingin si Maya sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakita niyang totoo ang mga mata nito. May bigat pero may tapang. Kung ganon, sabi ni Maya, sasamahan kita. Kahit hanggang saan pa to. Ngumiti agad si Leandro at tila nabunutan siya ng ilang tinik sa dibdib. Samantala sa Maynila, makikita ngang nakatayo si Clara sa tapat ng bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa ilaw ng lungsod. Lumapit naman nga si Mr. Valdez. Sigurado ka bang kaya mong ituloy to? Tanong niya. Hindi lang ito trabaho para sa akin, sagot ni Clara. Ito na ang pagkakataon ko. Si Leandro ang dahilan kung bakit ako muntik nang masira noon. Ngayon, panahon ko naman. Kung ganon, sagot ni Valdez, sisiguraduhin kong wala nang babalik sa San Felipe kapag natapos tayo. Ngumiti si Clara ng malamig. At sisiguraduhin kong siya mismo ang mawawala ng lahat, kasama ang babaeng iyon. Habang sa baryo naman ng gabing iyon ay muling tumingala si Leandro sa langit. Tahimik pa rin ang gabi pero sa puso niya ay tila may unos na paparating. Hindi lang ito laban para sa lupa, ito ay laban sa lahat, lalo na para kay Maya. Hindi na siya tatakbo sa problemang ito. Ang anino ng nakaraan ay laging sumusunod, pero may liwanag pa rin kayang tumago sa dilim kung handa kang harapin ito.